Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is here. Hindi papipigil ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang papuring alay. Ito po inawit natin kanina, mga kapatid. Hindi kayang pigilan ang mga bibig ng mga tunay na nakatanggap ng kabutihang loob ng Diyos. Matunay na dalapuan ng grasya ng ating Panginoon ay hindi mapipigilang mag-alay sa Kanya ng papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Ayan. Hindi kayang pigilan. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, yung parable ng talento. Parable of talents. Meron pinagbigyan ng 100, may pinagbigyan ng 60, 40, may pinagbigyan ng 10, may pinagbigyan ng 1. Ang lahat doon, maliban doon sa pinagbigyan ng 1, ay hindi napigilan. Okay? Hindi napigilan, nagkaroon ng katapangan at hindi napigilan ipanghalakal o ipamalitan ang tinanggap nila mula sa ating Panginoon. At anong nangyari? Naging kapurihan sila ng pangalan ng kanilang amo o ng kanilang ng owner, kumbaga, ng kanilang manager. Naging kapurihan sila sapagkat yung binigay sa kanila ay napagyaman nila. Ibig sabihin, nakadamay sila, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanilang katapangang ipangaral. Sa pamamagitan ng hindi nila pagpilin sa kanilang mga bibig na iusal o sabihin kung ano ang kagandahang loob na tinanggap nila sa Panginoon. Yan po yung parable of talents. Makakaalam natin, yung parable of talents is, binigyan ako ng galing na gumitara, o kumanta, o ano mang gagawin, at gagawin ko yun sa Panginoon, kakanta ko, or what. That is not the talent, mga kapatid. Yun ay mga skills na kaya nating matutunan. Kaya nga, maraming mas magagaling sa atin na tumugtog, maraming mas magagandang boses, pero hindi naman sila umaawit at tumutugtog sa Panginoon. That is not talent that the scripture is talking about. The talent is yung grasya ng Diyos na binigay sa iyo. Anong ginawa mo dyan? Natakot ka ba? Kagaya ng isang pinagbigyan na sa sobrang takot niya, hiyang-hiya siya, hindi niya ito pinangalakal, itinago niya ito sa lupa sa sobrang takot. Kaya hindi kumita. Kaya walang nangyari. Kaya hindi natuwa sa kanya ang kanyang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang ikahiya ako dito sa lupa ay ikakahiya ko rin naman sa langit. Anong ginagawa mo sa talento na binigay sa iyo ng Panginoon? Pinapangalakan mo ba yan o tinatago mo sa kwarto mo? Natatakot ka na malaman na ikaw ay isang Kristiyano. Tandaan mo, ang sino mang kinakahiya ang Diyos dito sa lupa ay ikakahiya niya rin sa langit. Tandaan mo yan, kapatid. Yun ang ibig sabihin ng talento na yun. Hindi papipigil sapagkat ang Diyos ay buhay, karapat-dapat lamang siyang pasalamatan, sambahin, papurihan. Hindi mapipigil ang sino ba tunay na nakatanggap ng grasya. Ipapakilala talaga nila ang Panginoon Jesucristo deep sa sanlibutan ito. Okay? Ikinakahiya mo ba siya, kapatid? O nagtatago ka sa kwarto mo?
tinatago mo ang dakilang biyayang tinanggap mo sa Panginoon. Okay. Everything we need is in Christ. Everything you need is in Christ. Everything you need is Christ. Wala kang ibang kailangan, kapatid, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. We have 3 verses na pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, as a continuation doon po sa mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. We will study, we will read and study the book of Colossians chapter 1 verses 21 to 23. 3 verses only. The title of the message God has given to us today is Reconciled Through Death. Na pagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan. Nagkasundo dahil may namatay. Hindi magkakasundo kung walang mamamatay. Pinagkasundo, nagkasundo, nagkaroon ng kapayapaan dahil merong namatay. Okay, reconciled through death. Ang aralin na ito, mga kapatid, ay sasagot sa mga katanungan, who we were, what God has done, who we are now, and how the life with Christ must, or how the life in Christ being lived. Okay? Sasagot sa mga katanungan, sino ba tayo dati? Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Sino ba tayo ngayon? At paano ipinapamuhay ang buhay na kasama ang ating Panginoong Jesucristo? Iyon ang sasagutin ng ating pong pag-aaral sa Colossians chapter 1, verses 21 to 23. Let us read. Colossians 1, chapter 1, verses 21 to 23. It says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from any accusation. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Okay, everything we need is in Christ. Sino tayo dati? Anong ginawa ng Panginoon para sa atin? Sino tayo ngayon? At paano dapat namumuhay na kasama ni Kristo? Okay, all the requirements of God. Listen very carefully, my dear brothers. May requirement ba ang Diyos para sa ating kaligtasan? Meron ba siyang requirements para maligtas tayo? Meron. And in fact, mga kapatid, ang totoo, our salvation, listen very carefully, pakinggan niyo mabuti, in fact, our salvation is by works. Ayan parang kontrobersiya. Listen very carefully, our salvation is by works.
Ang problema, hindi tayo ang magtatrabaho. It is by the finished work of Jesus Christ. Yes, it is by faith in our perspective, but it is by faith in the finished work of Jesus Christ. The truth is, naligtas tayo dahil sa trabaho o sa gawa. Because God required works for our salvation. But that work is not accomplished by us, but by Jesus Christ. Nakakaintindihan tayo, mga kapatid? Kung hindi nagtrabaho ang Panginoon, walang salvation. Kung hindi ginawa ng Panginoong Hesukristo ang trabaho, hindi niya tinapos, walang salvation. Walang by faith. Saan natin ilabagak ang by faith natin kung wala namang tinapos na work, na trabaho ang Diyos mismo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. That is why salvation is really by works, but by the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. And we must have faith. Kailangan nating sumampalataya, hindi sa gagawin mo, hindi sa tatrabahuin natin, kundi sa tinapos ng gawa at trabaho ng Panginoong Jesucristo. Salvation is not by your works, but by the finished work of our Lord and our Savior, Jesus Christ. And that's why He is everything we need. He is the one and only way, mga kapatid, para tayo maligtas. At yun ang kailangan nating maintindihan dito sa ating pag-aaralan. All the requirements God asks us in order to be saved, mga kapatid, is also offered to us by God in Christ. Ibig sabihin, lahat ng gustong hingin sa atin, all the demands, God demanded us to do something for our salvation. Nakikita natin yun sa 10 utos ng Diyos. Nauna yun, the law of Moses. 10 utos. God demanded us to do something to be saved. Okay? But all that requirements, lahat ng command na yun, lahat ng hinihingi ng Panginoon para sa atin, in order to be saved, mga kapatid, is also offered to us by God through Jesus Christ. God demanded righteousness to us, but God also supplied the righteousness that He demanded from us. Hiningan niya tayo, pero siya rin ang nagbigay ng hinihingi niya sa atin, mga kapatid.
Dahil kailanman hindi natin kayang ibigay ang trabahong hinihingi ng Diyos sa atin. So siya ang nagtrabaho para sa atin. Huwag natin kalilimutan. That's why everything we need is in Christ. Okay? It is really very interesting, mga kapatid, that God's plan of salvation does not fit with the norm of our human perspective. Hindi talaga mag-fit sa atin. Mga kapatid, kung paanong pinagplanuhan at tinrabaho ng Panginoon ang ating kaligtasan. Hindi maintindihan ng kaisipan ng tao. Lalo na how we view yung mga bida sa pelikula, mga heroes, superheroes. Sanay tayo, mga kapatid, yung ating human minds always view heroes, o mga bida, superheroes, as someone who is mighty, like Superman, Batman, Iron Man. Yan ang mga perspective natin. Pag sinabi, hero, superhero, malalakas, matitipuno, they are strong, they are invincible, hindi kayang tibagin. Someone who cannot be conquered, someone who cannot be killed. Listen very carefully. Someone who always wins in the battle. Laging panalo. Hindi natatalo. Someone who always wins by killing the enemy in the battlefield. But in the narrative of God's plan of salvation, the hero was the one who was conquered. The hero was the one who was killed. Parang weakling. Napakahina. Walang kayang gawin. Nung inaresto, walang nagawa. Sumunod. Hindi makaimik. The hero in God's plan of salvation is the one conquered and killed by the enemy. That is the narrative of God's salvation. But, listen very carefully, peace and order was achieved not by the death of the enemies, but by the death of the superhero. Ayan. Hindi nagkakaganon sa mundo natin. Kung tayo naglalabanan, mga kapatid, ang nananalo palagi ay yung malakas. Yung powerful. Yun ang nangyayari sa mundo natin. But God's plan of salvation and His desired result, which is peace and order, was achieved not by the death of His enemies, but by the death of His own Son, our Lord and our Savior, Jesus Christ. So reconciling the world back to God so that we may have peace with Him necessitates the death of God Himself. Pinag-aaralan natin yan every Friday. Kaya sana attend tayo ng Friday. And not the death of the world. Salvation, peace, and order necessitates
The death, not of God's enemies, but the death of His one and only begotten Son. Hindi tayo ganon. Hindi tayo ganon mag-isip. Pero ganon ang nangyari, mga kapatid. How did it happen? Paano ito nangyari? Kailangan nating maunawaan who we were, what God has done, who we are now, and how it is to live with our Lord and Savior, Jesus Christ. Truth number one. It's important to note that we are once were enemies of God. Tandaan natin mga kapatid, kaya dapat hindi tayo tutubuan ng anumang kayabangan o pagmamalaki na meron tayong nagagawa. Kailangan hindi tayo tutubuan ng anumang pride na meron tayong nagawa, kaya nagiging mainam, maayos, maganda ang ating buhay. Kaya naman tinatamasa natin ang regalong kaligtasan ng Diyos. Hindi natin yun pwedeng ipagmalaki because of the truth that kailangang maintindihan natin that we are once were enemies of God. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 21, pakilagay nga yan 21. Once we were alienated from God. Ano ibig sabihin ng alienated? Pag sinabi mong alien, ano ibig sabihin? Pag sinabi mong alien, ano ibig sabihin? Hiwalay. Hiwalay. Hindi kasama. Hindi kasama. Hiwalay. So sabi diyan, once you were alienated from God and were enemies. Kalaban. Nakikipaggera ka in your minds because of your evil behavior. Listen very carefully. Eto ka, dati. Dati yon. Kung na kay Kristo ka na ngayon, eto ka, dati. So balikan mo yung dati mo at tignan mo kung gaano na kainam ang pinagdalhan sa iyo ngayon ng Panginoon as compared doon sa dati mong kalagayan. Once, minsan, ay naging hiwalay ka sa Diyos. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. We were once evil in our behavior, meaning ang tibok ng ating puso, hindi ito aaminin ng hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi ito nila aaminin na sila'y huwalay sa Diyos. Walang aamin na gano'n kung hindi talaga niyang lubos ang nakikilala ang Panginoong Kristo at kung anong ginawa ng Panginoong Kristo. Piling nila, mababait sila. Piling nila, mabubuting tao sila. At sasabihin nila, bakit wala naman akong ginagawang masama? Bakit? Hindi naman ako nagmumulestya ng tao. Tahimik akong tao. Trabaho, bahay, kain, tulog. Yun lang ang buhay ko. Wala akong ginagawang masama. Kaya huwag mong sabihin sa akin, makasalanan ako at ako'y pupunta sa impyerno dahil wala akong inaargabyadong tao. Yun ang akala ng sanlibutan. Listen very carefully. But the truth is, mga kapatid, everything in us, ang tibok ng ating puso, ang motivation ng ating isipan, kung papaano tayo mamuhay, kapatid, ay
evil. Anong evil doon? Wala naman akong ginagawang masama. Ang evil, mga kapatid, ay namumuhay ka para sa iyong sarili lamang. Oo nga, trabaho ka, uwi bahay, wala kang minumulestya, wala kang ginagawang masama, pero namumuhay ka para sa sarili mo lamang. Our God did not design your life like that. Trabaho, bahay, hanggang tumanda, darating ang panahon, mamamatay na. Yun na ang buhay niya. Hindi ganun nakadesign ang buhay ng tao. Kapatid, pag-aralan natin, last Sunday, everything is created for Him, for Jesus. Lahat ng bagay ay ginawa para sa Kanyang kapurihan. Ano ang kapurihan ng Diyos? Doon sa buhay na trabaho, bahay, kain, tulog, nood ng TV, kinabukasan, trabaho, bahay, kain, tulog. Wala ka talagang minumulestyang tao, pero namumuhay ka para sa iyong sarili lamang. Ang buhay na yan ay ginawa ng Diyos para sa Kanyang kapurihan, meaning nabubuhay yan para gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. At matatagpuan mo yun, kapatid, kapag patuloy mong nauunawaan ang Kanyang mga salita. We were once evil in our behavior, in our heart, in our mind, in our ways. We are at war against God. No peace, no future, no hope. Baka ang iniisip natin, mga kapatid, na okay naman ako. May future ako. Nakapag-impok na ako hanggang mamatay ako. Meron na akong bank account na masusustain na aking mga, anong tawag doon pag naggagamot ka na? Maintenance ko. Kompleto na yan. Wala na akong problema. May future ako. That is not the future that we are talking about. Ang future na pinag-uusapan natin is kapag haharap ka na sa Diyos. Pag humarap ka na sa Kanya, ang tanong niya sa iyo, paano naging kapurihan ng aking banal na pangalan ang iyong buhay? Kung ang buhay natin ay para sa ating sarili, walang pakialaman, basta ako, mamumuhay ako ng marangal para sa ating sarili, wala akong pakialam sa inyo. Magiging po ako para sa aking sarili, wala akong pakialam sa iba. Kung gano'n ang klaseng pamumuhay na sinasabi nating tama, anong itsura ng sanlibutan ngayon? Hindi natin kailangan ng isa't isa. Basta mamuhay ka para sa iyong sarili. Huwag kang magmolestya ng ibang tao. Ayusin mo lang ang iyong sarili. Okay na yun. Pag tumingin ka at may nakita kang nangangailangan, bahala sila. Pag tumingin ka sa kapwa mo at nanghihingi ng tulong dahil walang makain, bahala kayo. Mga tamad kayo. Ako. Maayos ako. That is our behavior. Selfishness. And that is not good. It is evil in God's sight. It's important to know, my dear brethren, na yun tayo dati. Yun ka dati, kapatid. But we were reconciled by God
through the death of His Son. Pinalitan niya yung ganong klaseng buhay. Verse 22 says, but now, ngayon, hindi sa future, kapatid, ngayon. Sino ka ngayon? Anong ginawa sa iyo ng Panginoon? But now, He has reconciled you by Christ's physical body through His death. It's important to understand, my dear brethren, that Christ's physical body truly died for you to be reconciled to God. Pakinggan mo mabuti. Kasi pag hindi mo naintindihan, walang appreciation. Hindi mo ma-appreciate. Bakit ba kailangan sambahin ang Panginoong Jesucristo? Bakit ba siya kailangan papurihan? Purihin ang Panginoon. Bakit may mga ganon? Pag hindi mo naiintindihan kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon, talagang walang papuri. Talagang tamad na tamad ka. Talagang, purihin ang Panginoon. Kasi walang meaning sa iyo. Dahil hindi mo naunawaan, it's important to understand that Christ's physical body truly died at hindi madali yun, kapatid. Jesus Christ truly died physically. Hindi niya dinaya, hindi niya minagic. Listen very carefully. Walang magic na nangyari. Even though He is God, hindi niya minagic ang sarili na. Magkukunwari ako. Mamamatay ako sa krus. Pero, kunwari lang yun. Wala akong nararamdaman. Hindi ako nasasaktan. Ala, niloloko ko lang sila. Nagkukunwari lang ako dahil Diyos ako. No. God came by flesh. Dumating siya with physical body. Totoong katawan, kagaya ng sa atin. Although, napag-aralan natin that Jesus Christ is the one and the only kind of His flesh. Dumating siya sa lupa, hindi sa isang makasalanang katawan. Dahil hindi naman talaga siya galing kay Eva, kay Adan. Hindi siya galing kay Mary at kay Joseph. He is the second Adam. Ang pinanggalingan niya ay straight from heaven. Lahat tayo, galing tayo sa makasalanang laman ni Adan at ni Eva. But Jesus Christ, He is one and only of His kind. Okay? Pero totoong laman, totoong nauuhaw, totoong nagugutom, totoong nasasaktan, totoong namatay ang kanyang pisikal na katawan. Why? Ba't kailangang mamatay? Because God must exact the requirement of salvation by finishing the work through physical death. Ibig sabihin, in order for us to be saved, someone must die. For the wages of sin is, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang problema, patayin man tayo lahat ng Diyos, hindi mababayaran ang ating mga kasalanan. Listen very carefully. There's a solution to your every problem. I'm telling you the truth. The solution to your every problem, whether it is relational, financial, material,
physical, spiritual, mental, everything you need is in Christ. If you understand Him, then you will be happy. And I'm telling you the truth. For the wages of sin is death. Ang problema, patayin man tayong lahat, hindi kailanman mababayaran ang ating mga kasalanan. Mamatay man tayong lahat, physically, diretso tayo lahat saan? Sa impyerno. Alam ng Diyos na ang nag-iisang solusyon sa problema natin ng kasalanan ay ang kamatayan ng nag-iisa niyang anak na si Jesucristo. Yung totoong kamatayan. But in order for the holy and righteous God, for a blameless God to die, He must first have a what? A physical body. Totoong katawan. Hindi siya mamamatay kung hindi siya magkakaroon ng totoong physical na katawan. He must undergo sufferings, sacrifices. He must undergo everything that is required. He must undergo death in order to save us from sin, from damnation. Ibig sabihin mga kapatid, hindi madali ang trabaho ng ating Panginoon. God required works for our salvation, and that work will solely be anong tawag dito? Delivered by His Son alone. Ang work na hinihingi ng Diyos ay i-deliver ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi madaling trabaho. Una, kailangan mula sa Kanyang kapanganakan bilang sanggol hanggang sa Kanyang kamatayan in the age of 33, mga kapatid, kailangan munang magtagumpay siya sa tukso at sa kasalanan. Okay? Hindi madali. Madali bang magtagumpay sa tukso? Sino ditong magaling? Taas kamay. Sino magaling sa tukso at nagtagumpay? Perfect! Mula nung pinanganak at hanggang sa kanyang kamatayan, ay masasabi natin, napakagaling ni Pastor Doy. Hindi siya nagkasala. Napakainam ng kanyang buhay. No! Walang pwedeng mag-claim ng ganong klaseng buhay. But our God, our Lord and Savior Jesus Christ, from the beginning of His life, from birth, hanggang sa kanyang kamatayan, He was blameless. Walang bahid na kasalanan. Iyong kanyang slot, kung meron siyang papel na puti, hindi man lang natuldukan ng anumang karumihan. Mula nang siya ay nabuhay at hanggang sa siya ay mamatay, puting-puti ang kanyang papel ng buhay. Ikaw, ako, yung simula nating puti, gano'n na ngayon. Pag-aaralan natin mamaya, hindi dinaya ng Panginoon ang ating kaligtasan. He must be born of flesh. He must kill all the desires
He must defeat all the temptations. He must be blameless from the day he was born until the time of his death to be able, mga kapatid, to be a worthy sacrifice for our salvation. Kailangan muna niyang magtagumpay sa kasalanan para tanggapin siya ng langit na patayin. Ang tindi ng ginawa ng Panginoon natin. Tayo, ang mentality natin. Total, masisilya electrica na lang din ako. Gagawin ko na mga bagay ng mga gusto ko. Gagawin ko na lahat ng masasarap. Total, mamamatay lang din ako. Hindi ganon sa ating Diyos. Sa ating Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, para siya maging karapat, dapat napatayin, kailangan muna niyang sumunod at magpakabanal 100%. Hindi niya dinaya ang ating kaligtasan, mga kapatid. It's important to understand that Christ's physical body truly died. Salvation is truly by the finished work of Christ unto death, hanggang sa kamatayan. And that answers the question, what God has done. Who we were, but what God has done. Sasagutin natin ang pangatlong katanungan. Point number 3. Who we are now. It's important to be persuaded that you are now holy and blameless in God's sight because of Christ's physical death. It's important to be persuaded. It's important to be convinced, my dear brethren, that we are holy and blameless now because of what God has done to our Lord and Savior, Jesus Christ, through His sacrificial death. Okay? Tandaan mo, kapatid, yan ang dahilan kaya lubusan kang nagpupuri at nagpapasalamat ngayon. Kaya ka sumasamba sa Espiritu at katotohanan dahil kumbinsido ka na sapat ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo para maligtas ka at mahugasan ka sa lahat ng iyong kasalanan. Let us read verse 22b. Sama na rin natin yung A. Verse 22 says, "But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in His sight, without blemish, and free from any accusations." Kapatid, ito yung illustration. Nung nabuhay ka sa mundong ito, binigyan ka ng isang clean slate. Hindi ka pa nagkakasala. Although you have already earned, mga kapatid, yung kamandag ng kasalanan na galing kay Adan at kay Eva. But you personally, ikaw na nilalang, pinanganak sa mundo, wala ka pang personal na kasalanan. Very clean slate. Yung papel ng buhay mo. Nung baby ka pa, parang yung baby namin, si Johan, si Ezra, yung mga baby natin, wala pang mga kasalanan personal yan. Very clean ang kanilang papel ng buhay. Doon sila magsisimula. But once dumating sila sa year of accountability, mamumroblema na si Miko dyan, si Janine, si Matthew, si Jorain. Mamumroblema na sila kung paano namroblema din ako kay Miko nung bata siya.
Tuwang-tuwa ako nung baby siya, hindi nagkakasala. Pero habang lumalaki yan, natututo yan ng mga kalokohan. At di natin maiiwasan because namana natin yung kamandag ng kasalanan galing sa ating mga naunang ninuno, si Adan at si Eva. But yung baby, very clean slate yan. Walang kasalanan. Pero habang lumalaki yan, unti-unti yan, nadudungisan yung malinis na papel ng ating buhay. Tama? Hanggang sa wala nang mapaglagyan ng dumi sapagkat para na itong maruming basahan. Yung nagsimula sa malinaw, malinis na papel, habang lumalaki, habang tumatalino, puno, ay nababahiran ng karumihan para ng isang maruming basahan. But by the virtue, listen very carefully, by the virtue of Christ's physical death, dahil sa tinapos na gawain ng Panginoong Jesucristo, if you are one of those people who benefited, naging beneficiary ng kamatayan na yun, kapatid, listen very carefully, yung maruming basahan ng iyong buhay ay pinalitan uli ngayon ng malinis na papel ng buhay without any dirt, without any sin na nakatuldok doon. Ang papel ng buhay mo ngayon, kapatid, listen very carefully, is blameless. Yun ang nakasulat. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through His death. To present you, yung papel ng buhay mo, to present that life blameless in God's sight. Nakakahiya naman, kapatid. Kaya kailangan nating matutunan ang katotohanan, mga kapatid. Ang buhay mo ngayon, if you are one of the beneficiaries of Christ's physical death, hindi ka na maruming basahan sa harapan ng Diyos, ang buhay mo ngayon ay blameless. Hindi ka makapaniwala, but that is true. Your life is without blemish, holy in God's sight. Pag tinitignan ka ng Diyos ngayon, kapatid, ang tingin niya sa'yo, malinis na malinis by the virtue of Christ's physical death. God made Him who had no sin to be sin for you, for me, for us, so that through His death, we who are sinners might become the righteousness of God. Nawa naiintindihan natin yan, mga kapatid. Ang tingin sa atin ng Diyos ngayon, kapatid, ang tingin sa iyo, be it personal, ang tingin sa iyo ng Diyos ngayon, kapatid, ay banal, walang bahid ng kasalanan, walang maipupuna,
Bakit? Dahil lahat ng kasalanan mo, lahat ng puna sa iyo ng Diyos ay ipinataw na niya sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. That is the finished work of Christ. Tapos na yun! Tapos na yun, 2,000 taon na ang nakakaraan. Tinapos na ng Diyos. Ang tingin na niya sa iyo ngayon, kapatid. Sino ka ngayon? Sino ka ngayon? You are holy in His sight, without blemish, and without any accusation. Hindi pwedeng lumapit sa iyo si Satanas at sabihin, "Oy, ganyan ka naman, Pastor Doye. Kayabang-yabang mo magsalita eh. Ganyan ka naman. Ganon ka, ganyan ka. Mahiya ka naman, Pastor Doy." No. Anong pangako ng Diyos? You are free from any accusation. Ano man ang ibato sa iyo ng diablo, kapatid, tandaan mo, hindi na yon tatalab sa iyo. Dahil tinitignan ka ng Diyos na walang kasalanan. Okay? No weapon formed against you shall prosper. Tandaan mo yan. Ano bang palaso o gawa ng kaaway na pinapatalin niya, inaayos niya, pinapalakas niya, pag ibinato niya sa iyon, hindi magtatagumpay yun. Bakit? Because you are free from any accusation. Pag naiintindihan mo mga truth na yon, kapatid, pag malalim mong naunawa ng mga truth na yon, magiging makatotohanan ang iyong worship. You will really worship God in spirit and in truth. Okay? Sino ka dati? Hindi mo maipagmamalaki yung dati mo. Makasalanan ka. Hindi mo hinahanap ang Diyos. Wala kang interest sa Kanya. Hindi ka makakarating sa Kanya. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa Kanya on your own. Kaya hindi mo maipagmamalaki yung dati mong kalagayan. Pero anong ginawa sa iyo ng Diyos? Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak para tunay na mamatay sa laman. Kailangan niyang gawin yon. Kung hindi, hindi niya maibibigay sa iyo kung sino ka ngayon. Sino ka ngayon, kapatid? You are unblemished. You are righteous. You are holy. And you are free from any accusations by the virtue of what God has done to you through the sacrificial physical death of His Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. But the other question is, knowing that truth, habang alam mo yung mga katotohanan na yun, how you will live your life with the grace of God. How you will live that life with your Lord and Savior, Jesus Christ. Verse 23 says, if, ano yung if? Sa Tagalog. Madali kasi i-claim nyo. Madaling i-claim. Ligtas ako. I am blameless. I am free. Okay? It is true. It is written. Pero, anong nakikita sa'yo? Kung totoong nandun ka sa kalagayan, sa blessed assurance of our God, ano ang dapat makita sa iyo, kapatid? Verse 23 says, if
you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, of which I, Paul, have become a servant. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Remember that true faith comes from God. Ang tunay na pananampalataya, kapatid, is yung, gusto mo lang kasi gusto mo yung pakinabang. Makinig mabuti. Pakinggang mabuti, mga kapatid, sapagkat maraming naliligaw dito. True faith comes from God. Sa Diyos nanggagaling ang totoong pananampalataya. And faith comes from hearing and hearing the Word of God. Minsan mong narinig, gusto mo ng pakinabang, ano ba? Tatanggapin ko lang ba si Jesus Christ? Hindi na ako mapupunta ng impyerno. Tapos na lahat. Okay pala. Ganun lang naman pala. Sige. Tatanggapin ko si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para hindi ako mapunta ng impyerno. Okay. But is that true faith? True faith comes from God, not coming from you. Hindi mo pwedeng sabing pananampalataya yung nanggaling sa'yo. Ang pananampalataya ay talagang nanggagaling mismo sa Diyos kung totoong narinig mo. Comes from hearing and hearing. Kung totoong nagpapatuloy ka sa pakikinig. Kung totoong naiintindihan mo. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. Faith that comes from God is a persevering faith. Ano ibig sabihin ng pastor? Ang pananampalataya na nanggaling sa Diyos ay ang pananampalataya nananatili. Nananatili. Hindi yung paglinggo, holy ka. Lord! Pag hindi na linggo, paglabas mo dito, nandun ka na, hawak ko ang bit, hawak ko ang gabi. I'm sorry. Hindi pwedeng double life ang buhay ng tunay na mga sumasampalataya. Hindi pwede. True faith is a persevering faith. A kind of faith that remains steadfast in every crisis and struggles of life. Tandaan mo, sinabi ng Panginoon, in this world, you will have troubles. But behold, take heart, sabi ni Jesus Christ, I have given you my faith. I have given you my mind. Your mind is the mind of Christ. Okay? Kang mag-alala, nasa iyo ako, I have already overcome the world. Ganon din ang mangyayari sa iyo. The faith that overcomes every crisis and struggles of life. Mahirap naman yan, Pastor. Bakit naman ganyan? Parang humirap yata. No, it is not. It is not. Ang nahihirapan,
ay yung mga taong bumubuhat ayon sa kanilang sariling kakayanan at lakas. Kung si Pastor Doy, papabuhatin mo ng isang kabang bigas, hindi ko kaya. Kailangan tawagin ko ang mas malaking katawan na si Miguel. Kailangan ko ng tulong. Kaya humihirap ang isang bagay kasi mayabang ka, Pastor Doy. Gusto mong kayanin ang hindi mo naman talaga kaya. Nagtatagumpay tayo mga kapatid kasi ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang kanyang tulong. I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord in every struggle, in every crisis in life. Kapatid, our God is faithful to His promises. He will always come to rescue us. Darating siya para iligtas ang kanyang mga pinangakuan. Okay? That is your faith. Yun ang pananampalataya. Hindi pa bago-bago pananampalataya na yan. Sabi nga ng James or Hebrew, yung hindi pwedeng yung nananampalataya ka ngayon, duda ka bukas, para kang alon, para kang bula sa ibabaw ng alon na kung saan pumunta yung alon, doon ka. Pag nasa church ka, holy. Pag nasa labas ka, hawak mo ang faith. Hawak mo ang beat. Pag nasa church ka naman, holy ka. Pag nasa labas ka na naman, hawak mo na naman ang beat. No, that is not the kind of life. That is not how life with Christ is being lived. Kapatid, kilalanin mo ang iyong Panginoon sa Kristo. Kilalanin mo kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo at hindi ka mabibigo, kapatid. Anong kakayanan ng Diyos mo? Anong kakayanan ni Kristo? Anong kanyang credential? Kaya niyang buhayin ang nabubulok na laman. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Kaya niyang baguhin ang maruming basahan ng buhay mo. Maniwala ka sa Kanya kung pinapaanyayahan ka niya. Come, Jesus said. Come, the Lord said. Let us reason together. Though your sins are like scarlet, I can make them as white as snow. Kung meron kang tunay na pananampalataya galing sa ating Panginoon. A kind of faith that holds on even in the darkest moments of our life. Naniniwala sa Diyos. Kahit na sinasabi na ng lahat. Parang yung kay, makita niyo ngayon si Pastor Boyet, gumugwapo na ulit. Nag-gain na uli siya ng muscle at lakas. Dati nakikita natin si Pastor Boyet, dati is parang laglag na ang balikat, ganyan na maglakad. Pero hindi siya ngayon, hindi siya ganun ngayon. Okay? Alam natin ang kwento, sinabi niya na yung tingin ng siyensya, tingin ng medicine sa kanya is, dati, meron siyang kalaban na medyo manageable. Okay? Kaya lang nagre-require na malaking pera na uubusin. Alam natin ang kwento na naubos niya kung ano man ang meron siya. Sinabi niya na
Hindi ko alam kung saan nanggaling ang 7 million ba? 7 million plus. Yun ang naubos sa unang labanan. Pero pag balik niya, sinasabi na naman ng siyensya na meron kaming nakita ngayon na medyo mas mahirap kaysa sa dati. Dati ang kalaban mo, ang dala lang ay, anong tawag sa sibat, bantil, dati ganun lang ang dala ng kalaban. Ngayon, ang dala ng kalaban, mga jet fighter, ganun nakalakas ang kalaban ngayon. Maghanda ka uli ng more or less 5 to 8 million para masagupa natin sila. Sabi ni Pastor Boyet, no, ayaw ko na. Ang gusto ko, magtiwala ako sa kakayanan ng aking Diyos. Sinabi niya yun, December 2025, no? Yun yung declaration mo, December 2025. Dineclare niya yun, lugami si Pastor Boyet. At may malaking kalaban. Look at him now. Nung inilagak niya ang kanyang lubusang pagtitiwala sa Diyos na may hawak ng kanyang buhay. Ang sino mang lumalapit sa Panginoon na may tunay na pananampalataya ay hindi nga mabibigo. Do you believe that? Do you believe that? Some of you don't believe. In fact, many of you don't believe. But you must believe. You must believe. At ang sino mang naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, kapatid, pangako ng Diyos ay hindi na mamamatay kailanman. Pinangako ba niya yun? Pinangako ba niya yun? Kanino niya yung sinabi? Kay Mary, kay Martha, nung binuhay niya si Lazarus. Kung kaya niyang buhayin ang nabubulok na patay, how much more is your life? How much more is your life? True faith is a kind of faith that holds on even in the darkest moments of life. A faith that always hopes in God because He is faithful. Nang hahawakan sa Diyos at umaasa sa Kanya dahil napapatunayan mong tunay siyang tapat because He is faithful and He will always fulfill what He has promised. The gospel of God's grace promises salvation even when we are not worthy of it. Ang mabuting balita ay nangangako sa atin, nagpapaanyaya ng kaligtasan, bagamat hindi ka karapat-dapat, kapatid. Hindi sinabi ng Diyos kailanman sa Biblia na magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na yung mabubuti lang yung mga matitino, yung mga ayos lang yung iba, huwag kayong lumapit sa akin kung hindi kayo ayos. Yung lang mga perpekto, magsiparito kayo lahat ng mga perpekto. May nakasulat bang ganun sa Biblia? Ang nakasulat sa Biblia, kapatid, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Napapagal at nabibigat ang lubha, saan?
sa kasalanan at sa kapahamakan, sa kawalan ng pag-asa. At ang pangako ng Panginoon, if you really will trust and have faith in Him, you are willing to obey the promises, ika'y aking pagpapahingahin. I will give you that rest. The gospel of God's grace promises salvation even when we are not worthy of it. Through faith, the faith that comes from God, will cling, will hold, and will hope to that promise, to the promises of God. And your faith, your trust will never, ever be put to shame. Hindi ka mapapahiya sa Panginoon, kapatid. Subukan mo siya. Siya ay nakikipagsubukan sa iyo. Subukan mo siya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Alamin mo bakit siya lang ang natatanging kailangan mo sa buhay mo, kapatid, at kailanman hindi ka mabibigo. Pasalamatan po natin siya.